Kumusta po ang bawat isa? Sa video pong ito ay pag-uusapan po natin ang paksa patungkol sa ano ba ang pagkatakot o takot. Sasagutin po natin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salitang takot ay nauugnay sa damdamin o emosyon ng tao, kung saan ito ay tugon sa mga banta, panganib at pag-aalala, at nagreresulta ito sa positibo at negatibong epekto sa sarili ng tao. Ang salitang Tagalog na takot, sa lengguaheng Ingles ay fear, na ang synonyms o halintulad ng salita ay phobia, kung saan ang isang tao na nakakaranas ng sukdulang takot ay hahantong sa tinatawag na phobia. At ang salitang phobia, ito ay nagmula sa salitang Grego na tinawag na phobos, na isang taong pinagharian ng matinding takot sa gitna ng digmaan ng panahon ng mga sinaunang Grego. Isang bagay na ang takot ay maaring magdulot ng hindi maganda sa ating pisikal na katawan at maging sa ating pangkaisipan or psychological effect, tulad ng matinding pagkatakot o pagkabalisa na hantong sa tinatawag na anxiety. At marami pong tao ang nakakaranas ng ganitong suliranin o pagkatakot. Ngayon ay titingnan po natin ayon sa salita ng Diyos kung saan ba nagmumula ang pagkatakot. Binanggit sa Biblia na may dalawang uri ng pagkatakot. Ang una ay kapakinabangan, pagpapala at masasabi nating nagbibigay buhay. Ang ikalawa ay walang kapakinabangan o hindi nakakatulong at nakakapinsala na dapat paglabanan. Ang unang uri ng pagkatakot ay ang pagkatakot sa Diyos. Ang pagkatakot na ito ay hindi nangangahulugan na takot tayo sa isang bagay. Sa halip, ito ay banal na pagkatakot sa Diyos na ito ay ang paggalang at pagkilala sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa ibang salita, ang pagkatakot sa Panginoon ay ang pagkilala na kung sino siya at kung ano ang kanyang katangian. Ang pagkatakot sa Panginoong Diyos ay nagdudulot ng maraming pagpapala at benepisyo. At ito ang pasimula ng karunungan at ng mabuting pag-unawa. Ayon sa aklat ng Kawikaan, ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Ayon sa aklat ng mga awit, 111, talata 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat ng nagsisisunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Ayon po sa mga talatang ating nabasa, ang taong nakakasumpong ng karunungan na mula sa Diyos ay ang mga taong may takot sa Kanya at kumikilala sa Kanyang kapangyarihan at kabanalan. At ang klase ng mga taong nakakasumpong nito ay ang taong may mga malalambot na puso na handang makinig sa payo at aral ng Diyos. Ngunit tayong sa mga taong matitigas ang puso at hangal lamang ang tumatanggi sa karunungan at disiplina. Ayon sa aklat ng Kawikaan 1:7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at saway. Gayon din naman, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagbubunga ng buhay, kapahingahan, kapayapaan at kasapatan sa buhay. Ayon sa aklat ng Kawikaan 19:23, ang paggalang at pagsunod sa Panginoong Diyos ay nagbibigay ng buhay. Ang gumagawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. At sinabi din sa Kawikaan 14:26 na ang pagkatakot sa Panginoon ay nagbibigay ng kumpiyansa, seguridad at kapanatagan ng buhay. Dahil ang Diyos ang kanlungan ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga may tuturing na malaking pagpapala na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa mundo ang pagkakaroon ng takot sa Diyos. Gayunman, ang ikalawang uri ng pagkatakot ay walang anumang naitutulong at maituturing na kapahamakan. Ito ang espiritu ng katakutan na binanggit sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Sa makatuwid ang espiritu ng pagkatakot at kawalan ng pag-asa ay hindi nagmumula sa Diyos. Sa kabila ng lahat, kung minsan ay dinadaig tayo ng espiritu ng katakutan, upang mapagtagumpayan ito ay kailangan natin magtiwala ng lubusan at ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. At tandaan po natin na walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinapasakdal sa pag-ibig. Ayon sa aklat ng 1 Juan 4:18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig
ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Sa katunayan ay walang taong perpekto at nalalaman ng Diyos ang kakayanan at kapasidad ng tao. Kaya alam ng Diyos kung anong kahinaan meron tayo. Dahil tayo ay nilikha lang naman ng Diyos. Kaya ito po ang dahilan kung bakit napakarami ang paalala ng Diyos sa kanyang mga anak laban sa pagkatakot. Kaya nilikha ng Diyos ang Biblia mula Henesis hanggang Pahayag upang itatak sa Biblia sa pamamagitan ng kanyang salita ang mga pangako at paalala na huwag tayong matakot dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at alam ng Diyos ang ating kahinaan at ang ating pangangailangan. At tulad sa talatang ito sa aklat ng Isaias 41:10, sinabi ng Panginoon, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang malupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran." Pinapaalala ito ng Diyos upang tayo ay maging matatag at magapin natin ang takot. Sapagkat kung minsan ay lagi nating kinakatakutan ang ating bukas at kung ano ang mangyayari sa atin. At maging ang Panginoong Hesus ay lagi ding nagpapaalala na ang Diyos ay tunay na nagmamalasakit at maging sa mga ibon na kanyang nilikha na lumilipad sa impapawid. Sa aklat ng Mateo 10:31, "Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya." Tinutukoy ng mga talata na ating nabanggit ang maraming uring pagkatakot. Sinabi sa atin ng Diyos na huwag tayong matakot sa ating pag-iisa sa panahon na tayo ay nanghihina na resulta ng ating pagkabahala mula sa mga suliranin sa ating buhay. Ang mga pangaral na ito ay palagi pong mababasa sa buong Biblia at nababanggit din po dito ang lahat ng uri ng espiritu ng pagkatakot. Sa ibang mga talata, partikular sa Lumang Tipan, ay nasulat doon ang mga pagpapalakas ng loob bilang patutuo sa kanilang buhay sa kapangyarihan ng Diyos na kanilang naranasan. Isa na rito si Haring David na naging patutuo sa kapangyarihan ng Diyos na kabilang sa mga sumulat sa Aklat ng Awit. Sinabi niya sa Kapitulo 56:11, "Sa Diyos ay igalak ko ang aking tiwala. Hindi ako natatakot anong magagawa ng tao sa akin." Ito ay isang patutuo sa kapangyarihan ng pagtitiwala sa Diyos. Ano man ang mangyari, si Haring David ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos na dahil nalalaman niya, nauunawaan niya at nararanasan niya sa kanyang buhay ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ang isang bagay upang mapagtagumpayan ang pagkatakot ay ang una, ang pagkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos upang maranasan at maunawaan ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. At ikalawa ay ang paglagak ng buong pagtitiwala sa Kanya, pagtitiwala sa kapangyarihan at pagtitiwala sa kahangahangang kakayanan ng Diyos. At ang pagtitiwala sa Diyos ay ang pagtanggi na pagharian tayo ng takot. Ito ay pagbaling sa Diyos na kahit tayo man ay nasa gitna ng napakadilim ng sandali ng ating buhay, nandiyan pa din ang tiwala at pag-asa na ang Diyos ang mag-aayos ng lahat ng ito. Kaya nga ang pagtitiwalang ito ay nanggagaling sa pagkakilala at pagkakaalam na ang Diyos ay mabuti. Maging kay Job na nakaranas ng madilim na sandali sa kanyang buhay, ay nanatili pa din ang kanyang tiwala at pag-asa sa Diyos. Sinabi ni Job sa 13:15, "Hindi ako natatakot. Kung ako man ay patayin, may harap lamang sa kanya itong aking usapin." Isang bagay po ang dapat nating matutunan na maglagak po tayo ng buong pagtitiwala sa Diyos. Sinabi sa aklat ng Jeremiah 1:7, "Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang kanyang pag-asa ay ang Panginoon." Kaya ang buong pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng pag-asa at katagumpayan sa pagkatakot. Muli po maraming salamat sa inyong panonood. Purihin ng Panginoon sapagkat tayo nakapag-share ng kanyang salita. At maaari nyo rin po ito i-share sa iba upang sa ganun tayo po ay makatulong na kung paano ba natin malalabanan ang pagkatakot. Ingat po kayo palagi. God bless po.